Bro Rasha, handa na po ba kayo? Yes, bro. Okay, go ahead, bro. Okay, so unang question ko, confirmation lang. Um, ano ba yung meaning mo? Kasi topic natin OSAS. Ano ba yung ibig sabihin mo ng OSAS? Ibig sabihin ng OSAS is once you have faith from what Jesus did on the cross, once you believe that, you are saved forever. Once saved, always saved, trusting the blood of Jesus Christ, not your work. Not your work. Next question. Okay, next question. Question. Kailan ba matatamo ng tao yung sinasabi mong OSAS? Right now, when you repent that, Lord, I trust your blood, and then sealing of the Holy Spirit ibibigay sa'yo, at ikaw ay masasave spiritually, it is between you and God, the faith that you have with God. Right at that moment that you have faith na siya ang nagligtas sa'yo, ligtas ka na kaagad. Next question. Okay. Clarification din, ano yung ibig sabihin mo ng isang tunay na Christian? Ano ba yung ibig sabihin mo ng ganun? Ang ibig sabihin ng tunay na Christian na you're not depending on yourself, na alam mo ang nagligtas ay si Jesus Christ at wala ka nang gagawin. Kasi Jesus did the sacrifice. Diba? One sacrifice. When you trust that, yun yung salvation, at ang repentance dyan ay ayoko na sa ganitong dating salvation kasi mali ito. Dito na ako sa proper salvation na si Jesus ang gumawa at wala na akong gagawin. Yun Next question. Okay, question ko, gumamit ka ng Hebrew 10:10 to prove na hindi nga nawawala yung kaligtasan or parang OSAS, parang ganun. Question ko, nabasa mo ba yung sa same chapter, Hebrew verse 10, na sabi dito, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Sa tingin mo, ito ay tunog OSAS, itong verse 26? Hindi. Kasi different timeline yan. Kasi kung titingnan mo, kung iyan ang basis ng kaligtasan, walang maliligtas. For example, sa inyo na nga, linggo-linggo pumupunta kayo sa church para humingi ng tawad. So you have something that you deliberately did, kaya nga pagpupunta ka doon, patawarin mo ko. Next week, patawarin mo ko. So ibig sabihin, lahat mapupunta sa impyerno. Next question. Okay, next question. Gumamit ka din ng Hebrews 6:4-6. Sabi dito, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away. Question dito, tunog OSAS ba to na sinasabi na na taste na nila yung heavenly gift pero nag-fall? Tunog OSAS ba to? Hindi. Different timeline yan. Hindi, no. Kasi, tingnan mo yung pangalan itself, Hebrews. Kasi may message sa Gentiles, Romans of Philemon. Pagdating sa Hebrews, dalawa na ang message dyan. Isang physical salvation in the future at saka isang spiritual. Kaya sinasabi dito sa message na to, trust now. Kasi later on, it will be too late. It will be too late. At saka yung sinasabi niyang sin willfully, it's not the physical sin, but it's the mark of the beast. Kaya kailangan nating maintindihan yan. Kasi kung iyan ang base sa kaligtasan, yung sin, lahat tayo sa impyerno. Next question. Next question. Sa nadinig ko kasi itong dalawa lang na verse ang ginamit mo. Pero pwede kang hindi sumagot dito sa gusto kong pumunta sa Old Testament, sa time ni Adan at Eve. May OSAS ba doon? Walang OSAS doon. Doon nagsimula ang tinatawag na the fall of humankind. The fall of humankind. Free will yon. Kaya pag nung nagbigay siya ng batas, do not eat this. Batas. Pag ginawa nyo to, ito ang mangyayari sa inyo. So pag nung nangyari na yon, kaya nga sabi ng Diyos sa Genesis 6:6, I repent na ganito ang ginawa ko. Ibig sabihin, I have a change of heart. Hindi ibig sabihin, makasalanan siya. So I have to save humankind. Kaya binigay sa atin ng Bible from old to the new. Next question.
Okay, next question. Nung sinabi ng serpent sa Genesis 3:4, hindi mo nilatag to pero baka gusto mong sagutin din. Sabi niya, you will not certainly die. Ito yung sinabi ng serpent. Parehas pa to ng osas na hindi ka mamamatay. Ibig sabihin hindi ka mapopol or hindi maliligtas ka lagi. No, hindi yan, mali yan. Yung sinasabi ng ano na you will not surely die, deceiving word yon. Deceiving word yon ng demonyo. Yung sinasabi dito sa Panginoon, you will not surely die. Doon kasi ang sinabi niya, you will not surely die. In fact, you will be like gods, di ba? Dito naman ang sinabi, you are saved forever. Spiritually, magkaiba yan. Opposite yan. There is another topic from that na pwede natin kunin. Deceiving word yon versus dito sa blood. Kasi ang ginagamit ko dito, blood. Ang ginagamit dyan is demonyo. So magkaibang wordings. Same wordings but different meaning. We have to be careful on that. Next question. Next question. Okay, next question. True na demonyo yung nagsasalita nga dito. Ang question ko, yung promise ba ng demonyo sa unang tao ay certainty or yung always you will not ba? Certainty ba yung promise niya or hindi? Certainty in a deceiving way. Kasi tingnan mo nag-fall sila, ano ang certainty noon? I got you. Now, nakuha kita. Ganon. Now, God has to intervene, di ba? Kailangan may gawin ng Panginoon. Kaya nga nung nakipag-intermingle na yung mga demonyo sa mga babae, sabi ng Panginoon, papatayin ko kayo lahat, but I have to preserve. Kasi nung pinakita yung Bible sa atin, it's all about preservation, how to save mankind through His will. Kaya merong mga event na kailangan nating alamin where we at. Ngayon, New Testament, ibang salvation. Kaya kailangan alam din natin ang Old para makita natin where we at. Next question. Okay, next question. Dito naman ako sa panahon ni Noe. Yung mga tao doon na sinasabi na sa Genesis 6:3 na my spirit shall not strive with man forever. A question dito, tunog osas ba to itong sinasabi? No, hindi. Kasi wala pang sealing of the Holy Spirit. Okay? Even kay Noah, wala. Ang nangyayari dyan, preservation of God, nakikita ng Diyos kung sino yung gagamitin niya. Kaya nga, Noah found grace in the eyes of God. Kaya siya yung ginamit. So, dyan ay hindi pa osas yan. Ang magiging osas dyan, pagka ikaw ay binigyan na ng Diyos, ng Spirit, nandoon na yung guidance ng Panginoon. But God has the right to take away that spirit until nung namatay siya, no more. Kasi He seal you. Ibang klase ngayon, ibang klase nun. Okay. Ilan na ba yung time ko, moderator? Okay, meron ka pa 35, bali mag-i-end siya ng 41, 35 pa lang po. So, meron ka pang 6 na minuto. 6 minutes, okay. Next ko na question, Pastor Alex, dito naman sa panahon ni Abraham, meron din ba ditong osas na, for example, yung doon yung kay Lot ng sinave ng God yung family ni Lot? Meron bang osas doon or walang osas? God has to choose. Wala pang osas. God has to choose in His will kung sino ang ililigtas niya dyan. In His will, He must be followed. Pero pag nagsimula iyan, yung faith sa Kanya. Kaya kung titignan mo yung kay Abraham, anong nangyari doon? Abraham, do you believe me? There is a question. Yes, Lord. Then, iyan ang beginning ng salvation sa Kanya, imputed righteousness. Historically, God has the right to take that away. Kagaya ng prayer ni David, please don't take away my spirit. Si Samson tinanggalan, di ba? So, yan ang sinasabi ko na it's not really osas, but if God chooses you, then you are saved. Next question. Next question. Dito na ako kay Moises. Sa panahon ni Moises, nung niligtas ng Diyos ang mga Israelites sa Egyptian, lagi ba silang ligtas? May osas ba doon or hindi? Wala.
Wala, pa din. wala pa ring osas doon kasi yan yung talaga kung titingnan mo historically papunta ka na sa coming king, di ba? Now here comes Moses, use Moses to preserve the coming king sa New Testament. Wala sa Leviticus binigay na diyan yung Levitical law para ito ang kaligtasan ninyo. I'm gonna punish you, but I'm still gonna preserve because my plan is to save mankind from my blood. So nakikita mo na wala pang osas diyan. Next question. Next Okay, question. so dito na ako sa panahon ni Jesus Christ dito sa lupa. Mhm. For example, yung mga binibigay ni Jesus Christ na mga parables gaya ng sanga na matatapon, yung king na pinatawad ng servant tapos dahil hindi siya nagpatawad doon sa Mateo 18 yan kung hindi siya nagpatawad ay pinarusahan siya dahil doon yung mga ganito na sinasabi ni Jesus ano ba to? Osas ba to or hindi pa din? Both ang sagot, osas at hindi osas. Double application yan kasi. Kasi merong sermon na pag ikaw ay naging Christian, you have to be good. Pero on the other side, yung sa mga yung mga nagpapanggap-panggap na mababait sila, hindi naman sila tunay, ibig sabihin through their action, yung Panginoon nagsasabi diyan ng parusa. Pero yung parusa na yan, only God can know. Hindi na tayo. Kasi may reward ang mga Christians. Pagdating niya, it's double application na yung ganyang klaseng question. Next question. Next question. Okay, so please enlighten me. Paano ba naging parehas na tama yung osas habang hindi osas kasi dalawa yung sagot mo? Paano ba? Okay, ganito yon. Pag ikaw ay nag-trust, the one who seeth the Son and believeth on Him will have everlasting life. Pag yan ang context ng sinabi mo, lahat doon ay ligtas. Pero pag sinabi mo sa, ang kausap dyan ay yung sa mga Hudyo pa, that part, ay merong questionable yan. Nandoon ka na ba sa context ng Christian living, salvation, o nandoon ka ba sa action ng mga Hudyo? Kailangan you have to separate. Kasi pag pinagsama mo yan, nandiyan ang confusion. Next question. Okay, next question. Dito na ako dadako kay Paul, sa time ni Paul. At si Jesus Christ ay umakyat na sa langit dito. No? So, dito sa 1 Corinthians 9:27, gusto ko munang basahin before ako magtanong. Sabi dito, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Sa tingin mo, osas si Pablo nung sinabi niya na I myself should be disqualified? Yes, osas siya. Anong sinasabi niya? The work of the flesh is nothing good on the work of the flesh. Kung ang babasihan mo ay yung work of the flesh, talo si Paul. Sabi niya, disqualified ako. Kaya nga sabi niya sa Romans 7, sinabi niya, it's not I that do it, but the sin dwelleth in me. But I delight the other part of my body, which is the righteousness of God. Kailangan makita natin, physically, nothing we can do. Kaya sabi niya, in basis of my body, disqualified. Next question. Next question, bakit pa niya sinabi na pwede siyang ma-disqualified kung hindi naman pala siya lagi palang ligtas, sabi mo nga osas siya. Bakit pa sinabi niya na dinidisiplina niya yung katawan niya, tapos kasi baka daw after ng preach niya baka ma-disqualified siya. So, bakit pa niya sinabi yung ganitong disqualification sa kanya? Huwag tayong mag-base sa katawan. Kaya niya sinabi niya, do not base ourselves sa work of the flesh. Yan ang sinasabi niya kasi in my body, in my members, there is no good thing, which is my flesh. Yun ang sinasabi niya, kagaya rin ng sinasabi ko sa inyo ng mga nakikinig, do not depend the salvation out of your work. Kailangan lagi kang nasa Panginoon. Lagi kang nandoon. It's all about God, what He did to us, yung kay Jesus Christ. Ang purpose niyan ay do not depend sa katawan mo ang kaligtasan kasi you will be disqualified. Next question. Time po. Time. Ayun, maraming salamat. Nasa magandang tanungan at sagutan. Ngayon ay dadako naman tayo sa negative stand. Brother Russia, meron ka rin pong 10 minuto.
Okay, marami kang ibinigay na verses. Halos buong Bible, kinuha naman ng verses. So, bigyan natin ng simple understanding, premise to, yung tinatawag nating topic na repentance, okay? Magtatanong ako sa Old Testament. General question to, you don't have to answer. Sa Old Testament, paano maligtas? Ito ba ay sa mga Hudyo o Israelite at pumatay ng hayop, sacrifice sa kaligtasan, or magsisi lang? Actually, wala doon yung sagot ko. Marami kasing ginagawa. Pagsunod, yung covenant ng Diyos sa mga tao, lahat-lahat, yung sinasabi mo na sacrifice, lahat-lahat yon, atonement, lahat-lahat, ang dami nilang Next ginagawa. question. Okay. 10 seconds. So ibig ko sabihin, kailangan lahat-lahat maraming gawin. Lahat-lahat. So, yung sa lahat-lahat na yon, sa tingin mo ba, nasusunod nila yon? Yes or no? Merong nakasunod, merong hindi. However, yun yung requirement ng Diyos. Pero alam ng Diyos na hindi perfect ang tao, kaya merong tinatawag na repentance, merong tinatawag na pagsisisi, confession. So yun yung binigay ng Diyos para mapunan yung kakulangan ng tao. Next question. Okay, so yung sinabi ng Diyos na ang blood animal sacrifice, yun ang nakapaghuhugas ng kasalanan, at hindi yung sinasabi mo na marami, yung blood ang without shedding of the blood, there is no remission of sin. So, ang question ko, blood lang ba ang nagre-remission ng sin o yung sinabi mo na marami pa? Marami bro, kasi sa Old Testament lalo na, kailangan nilang sumunod. So lahat yun, yung mga utos, dapat sundin. At isa na doon yung blood sacrifice. So hindi lang yun yung nakakapaglinis sa tao, pati yung dietary, meron ding mga ginagawa. So lahat, ang daming paglilinis. Even the New Testament Next question. meron din. Pero pwede nating sabihin na yung sinabi mo, merong nakasunod, merong hindi. So pwede nating sabihin na iyan ay nasa isip mo na may nakasunod, pero wala kang pwedeng sabihin na alam mo na may nakasunod. Meron, sa tingin ko nakasunod yung mga prophet. Sila Isaiah, sila Moises, nakasunod sila doon sa pamantayan ng Diyos. At si Job. So lahat, I think. Next question. Okay, let's go sa New Testament. Sa New Testament, let's go na dito sa New Testament na repentance. Sinasabi mo kanina, kasi nga yung sa Matthew, ang mga binabanggit mo, na sinabi mo na yung hari ay binawi dahil ang pagkakaintindi mo ay nawawala ang kaligtasan, pwedeng bawiin, di ba? So ang sabi ko sa iyo dyan, ang sagot ko dyan ay both. Kung nandoon na sa Christian living at binibigyan na lang yan ng sermon na be a good Christian, kagaya sa James. Ngayon, ang question ko sa iyo, kung ang basis ng kaligtasan ay makasunod sa panahon ngayon, ay makasunod sa mga utos ng RCC, sino ang maliligtas? So, kami na Catholic na sumusunod ang maliligtas. Kasi, marami yung batayan ng kaligtasan dito, Pastor Alexander, gaya ng pagsunod sa bautismo, pagsunod sa pagsisisi, pagsunod doon sa repentance na tinutukoy ko. So, hindi mo pupublemahin kung magkasala man kami kasi meron kaming confession. So, mga ganun mga kapatid. At doon dumadaloy yung grasya ng Diyos para kami maligtas. So, nasusunod namin through faith and doon sa Next mga question. Okay, sacrament. so ibig sabihin pag nasusunod nyo, ligtas na kayo. Yes or no? Oh yes, syempre. Dahil nga yung pagsunod ay isang batayan na para maligtas ang tao. Kasi yung sinasabi nga ni Jesus, di ba, na kung hindi
kung tinatanggi siya. So isa sa pagtanggi yung hindi pagsunod. So yun yung mga batayan sa Biblia na talagang kailangan nating manampalataya at syempre sumunod dun sa mga aral at tinuturo ni Kristo. So yun. So yung tunay na Katoliko na kagaya mo, alam mo, kaya mong sundin. Yes or no? No, sa perfect kung yun yung iniisip mo. Pero yes siya na kayang sundin kasi isa sa sinusunod namin nga yung confession, yung repentance, yung pagsisisi. So yung mga kakulangan namin, Pastor Alex, na talagang kami, nagkakasala kami, however meron kaming ganun, tupunan na maging malinis kami ulit dahil nagkasala kami at yun na nga, yung pagkakasala, yan yung dahilan para mahiwalay ka sa Diyos. So hindi ka ligtas nun. Okay. Last So, 5 minutes. thank you. Pagkakasala. So, kanina sabi mo, ligtas ka. Tapos nung tinanong ko kung kaya mo, sabi mo, both, di ba? Ligtas ka at hindi. So ngayon, sinabi mo, pag nagkasala na magsisisi na hiwalay sa Diyos. So, linggo-linggo, nagsisisi ka ba dahil sa kasalanan mo? Yes or no? Ay yes, hindi lang linggo-linggo kundi araw-araw. Actually, utos ni Jesus doon sa Lord's Prayer at kung mabasa mo yun na daily yun ginagawa ng isang Kristiyano na humingi ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. That is daily, hindi lang linggo-linggo. So talagang yes yung sagot natin dyan. Okay, so ibig sabihin, araw-araw, hiwalay ka sa Panginoon dahil sa kasalanan mo. Yes or no? Yes, nahihiwalay tayo talaga sa Diyos pag tayo ay nagkakasala. Kaya kailangan agad-agad tayo ay humingi ng tawad. Baka tayo ay madatnan ng ating kamatayan at tayo ay makagawa ng mortal sin. At sabi nga doon na pag gumagawa ka ng mga bagay ng mga nakasuklam-suklam sa Diyos, mga kapatid, talagang ipupunta ka niya sa impyerno. Walang osas dito. Next question, please. Okay, so ibig mo sabihin, araw-araw, wala kang kaligtasan, pero once na humingi ka ng tawad, ligtas ka uli. Yes or no? Yes, in the sense doon sa ligtas ka uli, mga kapatid. Kasi nung gumawa ka ng mortal sin, hindi ka ligtas noon. Kaya nga, dapat humingi ka ng tawad sa Diyos para mabalik ulit yung kaligtasan. So, yun yung napakaganda sa isang Kristyano dahil meron tayong paghingi ng tawad sa Diyos at siya ay laging nagpapatawad sa atin. So, ilang beses, sabi doon ni Peter, nagtatanong siya, 77 times daw. So, ibig sabihin, maraming beses yun. Figuratively, yun na ibig sabihin maraming beses nagpapatawad. Okay, so Next question, if you fall away, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, you cannot renew them again unto repentance if you fall away. Pag nag-fall away ka ba, hiwalay ka kay Jesus Christ? Yes or no? Yes, kung mag-fall away ka, hiwalay ka kay Jesus Christ. However, yung tinutukoy mo na yung mga tao na yun kasi hindi na sila nagre-repent pa. So kami na nagpo-fall away, nagre-repent pa. So yun yung kagandahan sa amin sa Catholic na inuugpong kami ulit dahil doon sa repentance, dahil doon sa confession, dahil doon sa pagbabago na gusto namin kasi alam namin nagkakasala pa din kami even we are a Christian na tinatawag. Next question, Okay, please. doon sa Hebrew, sinabi bang they're not repenting? Or if they shall fall away again, they cannot renew them again unto repentance? Did they say they not repenting? Or they cannot renew them again unto repentance? Alin doon? Ibig sabihin na nga, hindi na nga sila magre-repent doon sa mga nagpo-fall away na yon. Kasi nga, talagang gaya ninyo na mga osas na nag-fall away na hindi kayo nagre-repent na. Sinasabi ninyo, once lang yung repentance na yan. Ayaw nyong mag-repent pag nagkasala kayo. Kasi meron kayong security na tinatawag at nakakatakot ito dahil sabi nga doon na yung kasalanan mo, pag namatay ka at kinamatayan mo yan, talagang pupunta yun doon sa impyerno yung tao na yun. Next question. Okay, saan ka nanampalataya na kaligtasan? Sa ginawa ni Kristo at gagawin mo or kay Kristo lang? Siyempre, yung faith natin, ang subject yun, si Jesus Christ. Now, yung gagawin ng tao, this is the respond ng tao na sumunod kay Kristo. Time. Time po.
Ayun, maraming salamat din po sa napakagandang tanungan at sagutan. At hindi tayo nahirapan sa pagmo-moderate. So ngayon ay dadako na tayo, no? Hindi na tayo muna babati kasi mahaba yung oras na